na gantong setup. Pero gusto mo ng gantong setup. Ang gawin mo, meron kasi nag-request sa akin na i-voucher ko doon itong Tri-Ban ng Decathlon. So, tignan natin kung ano yung mga pyesa nito and kung sulit ba yung presyo niya doon sa pyesa na meron siya. So, like, comment, share, subscribe. Let's go! Okay, simulan na natin yung voucher natin dito. Kitang-kita nyo naman sa gilid. Nandito na yung kanyang presyo. Dalawang variant to Dalawang variant yung nandito. Mamaya malalaman nyo kung ano. Yung presyo muna, 39,990, itong 700 by 28C. Actually, yung gulong niyan parehas lang na 28C. Ito yung isa niyang variant. Ayan. So, ito yung isa niyan. Since nandito na sa taas, meron sa baba, para mas madali, ito na lang taas yung i-check natin kasi same lang naman yan. Saka ito kasi almost nandito na yung full setup niya. Ito kasi ay wala pa mga battle cage. So, ito na yung sample kapag naglagay kayo ng battle cage na dalawa dyan. So, yung frame nito, nakalagay dito ay alloy na rin yung ginamit. Ayan. Yung frame niya, parang gravel frame na rin. Ayan, kasi nga naka-disc brake na to. Si Tri-Ban. Ano yung specific na model ito ni Tri-Ban na to? Walang specific na model siya. Ay, hindi. Ito yata. RC500 black. Pero, ito yata yung black na yun. So, yung frame nito ay alloy na and yung ano niya medyo mahaba. Feeling ko nasa 54 to, yung effective top tube niya sa taas. Hindi ko dala yung panukat ko eh. Ang sizes nito ay extra small hanggang XL. So, ayan. Malaki yung XL nito. Feeling ko ito na yung XL niya eh. Extra small to XL. Ayan. So, yung head tube niya napakahaba oh. Kita nyo naman dyan oh. Super oversize yung kanyang head tube, parang literal na pang gravel yung ano niya. So yung battle case nandito na rin, yung lagay natin ng ulam, dalawa. Ayan, kasi yung dalawang ganito kalaki. Kung mag-long ride kayo, ayan. Feeling ko large to yung ganitong size kasi ang laki ng battle case niya, pero kumasya yung dalawa. So yung FD na ginamit dito ay Sora R3000 and nakakalampas siya dito. Yung kanyang cranks, kita-kita na naman dyan. Shimano Sora na rin yan, R3000. Ayan, 50-34, kitang-kita nyo naman. And may pedal na rin siyang kasama. So, pinapakita dito yung full setup niya. Yung pedal niya, parang meron siya ditong clip. Ayan, yung support ng kanyang sapatos. Nakikita ko to sa mga ano mostly dito, sa Decathlon. Ayan, may mga ganun yung kanilang mga pedals. Para siguro hindi dumulas kapag pumedal, lalo pag mga baguhan. So, 50-34 yung chain na ginamit dito. Letter Z. Yung mga ganitong chain, nakikita ko to sa mga nababike natin ng mga MTB and road bike. Yung letter Z na yan, taka merong missing link na hindi naman nawawala. So, yung RD naman nito, tingnan natin. RD nito ay Shimano Sora R3000 din. So, pag Sora, alam nyo na 9-speed yan. Ito ay cassette na rin. Yung brand ng cassette niya, hindi ko sure kung ano yung ginamit dito. Pero ito ay 11 32 teeth. Ayan. Pakita ko sa inyo yung 32 teeth. Ayan, 32 teeth yung ginamit sa kanya. So, okay na yan. Para sa inyo. Sa mga gusto mag-long ride, umahon, 50, 34, 11, 32 teeth yung ginamit dito. And double wall alloy rin. Yung spokes nito ay 28. And yung gulong ay Tri-Ban. Ayan, Tri-Ban protected light. So, feeling ko naman yung ganitong gulong, tingnan natin okay namin yung ganitong gulong sa 28C. Tinutinin naman. Tsaka sa likod, stock lang yung kanyang disc brake, 160mm rotors, na quick release. Ito yung clearance sa taas na 28C. So, kung gusto nyo lagay ng rim brake, pwede, may slot doon. Ayan. Feeling ko mga 40C, kaya pa yan. Maluwang Tsaka sa baba. Ayan, maluwang pa doon. Kasyang-kasya. Kung gagawin yung gravel to na literal, pwede, hindi naman ako magagalit. Seat post ito. Ayan, hindi makita yung size. Yung mga ganito, usual, nasa 27.2. Yung kanyang upuan, ito na. Gitna lang, between. And eco. Ayan. So, sa kanyang fork, base dito sa nabasa ko, ito ay
Aluminum frame, pero carbon yung kanyang fork. Please do not flick the bikes. Ayan. So, ito yan. Carbon yung kanyang fork. And yung fork niya, meron siya ditong butas. Hindi ko sure kung para to sa ano. Kasi isa lang eh. Usually, pag dalawa, di ba? Ito, isa lang yung nilagay. Siguro kung maglalagay ka ng attachment, ang pag-ganon, yung basket na pag-ganon, lagay mong gravel. Siguro, pag-ganon yun. Para doon, yung basket na pag-ganon sa harap. Tapos, igigito mo siya ito tornilyo. Kasi kung dalawa yan, kung tatlo, ay pwede ka maglagay ng pannier. Pero since isa lang to, siguro yung basket lang na pag-ganon. Ayan, yung pwede mong ilagay dito. Sa likod kasi wala nang ibang butas dito, yun lang. So, carbon yung kanyang fork. Ayan, ayoko na masyadong ano eh. Yung cable routing, nakalimutan natin lahat. Dumaan sa ilalim, hindi na internal. Ayan. So, nasa ilalim lahat. Ang downside lang sa ganito, alam nyo na, pag natansi ka ng putik yan, wala tayo anti-tansing system dito, ay kakalawangin to pag nagtagal-tagal. Yun yung disadvantage ng nasa ilalim, yung kanyang cable routing. Ayan. So, wala kasi itong mga butas para sa kanyang internal. Kung gusto nyo gawing internal cable routing, ay wala. So, yung gulong sa unahan, kita-kita yan naman dito. Naka-presta bulb na rin. Quick release sa unahan. Ayan, 700 by 28C. Naka-indicate na dito. Yung spokes ay 28. Tingnan natin. Ito yung sa taas ha. Ang haba ng kanyang ano, ng kanyang stem. So, hindi ko sure kung ito yung naka-seal bearing na rin. Kasi kita. Kasi karamihan sa mga stock na nakikita natin, nababaw-check natin, yung mga headset nun ay ball bearing pa. Hindi ko lang sure kung ito ay sealed na rin. Ay, mahaba yung kanyang stem. Ayun, feeling ko nasa 90 to 100 mm to. And yung haba na to siguro lapad 420 mm tubular. Malambot yung kanyang grips dito. Ayan. 420 mm. Tingnan natin ha. And yung STI ay Shimano Sora R3000. So yun yung unang version niya. Yung pangalawang version niya ay same lang din ng pyesa, pero may binago sa kanya. Kung mapapansin nyo dito, ito ay ito rin yan. Ito rin yan. Same lang, halos lahat. FD, RD, STI. Ay, yung STI pa lang na iba. Ito. Kasi ito ay naka-drop bar, ito naman ay naka-straight bar. May kilang ito nasa around 600 mm lang to 700. Yung stem parang same lang din yung ginamit dito. Eh, tignan nyo yung Sora na to. Yung shifter na ay ito na. So, bira itong makita yung gantong Sora sa mga bike na nababike natin. Ayan. Ito yung shifter ng Sora na pang gantong setup. And yung brake nito ay mechanical. So, ano to, hydraulic ready na rin to. Since nakabukod yung kanyang shifter and brake. Kung gusto nyo hydraulic to, pwede naman, hindi naman ako magagalit. So, ayan. Ang nandito, small yung nakita natin dito. So, mechanical, pero gawin nyo itong hydraulic. Yung gantong setup, naka-indicate dito na less 1K lang siya. Ito yung price niya. 40K, sabihin natin 40K, nasarada na natin. 40K kapag ganito setup. Pero kung gantong setup naman ay 38,990. So, parang less 1K lang siya. So, kung kayo pipiliin, anong variation ang gusto nyo dito? Anong variant? Yung ganito ba? O ganito? Malamang tatanungin nyo kung ano para sa akin. Pero sa akin mas gusto ko pa rin yung ganito. Ayan, mas komportable ako sa ganito kasi pag ganito parang hybrid na siya eh. Parang hybrid setup na to. Sa ahonan siguro okay yung ganitong setup. Pero depende rin siguro sa lakas ng rider. Pero para sa akin, sa ganitong setup pa rin talaga ako. Just 1K lang siya eh. Ayan, so parang nabago lang ito. Tsaka to. Dito pa rin ako sa sa ganitong Sora. Kasi mahal yung STI ng Sora eh. Ayan, almost same lang din silang dalawa eh talaga eh. Ayan, same lang description eh. So parang nawala yung STI nito, naging dito. So 1,000. Ito kasi mabibili mo to ng medyo mahal pa to eh. Nasa 3,000 pa yata to, 4,000 pataas eh. Second ng Jata na to, nasa 3,000. Yung STI ng Sora, yung ganito, dalawa na to Nasa 3,000 pa, pinaka-second na Jata niyan.
Ngayon ngayong September. Pero ganito kasi, less 1K dito na ako. Ganito gawin mo. Pag binili mo to ng ganito, ayan, pero gusto mo ng ganitong setup, bilhin mo to ng ganito, ayan hindi ko sinabing totahanin nyo example lang to bibili mo ng 39.99, 990 o 40K na ganitong setup. Pero gusto mo ng ganitong setup. Ang gawin mo, benta mo to, ayan, ibenta mo tong STI na to, tsaka itong draft bar, nasa 3,000, second hand pa to pero ito, bago. Nasa 5,000 siguro, 6K. Comment down below, magkano na STI ngayon sa Sora? Tapos bumili ka na lang ng ganito. Yung pagbibenta mo, bumili ka lang ganito. So yung 30, yung 40K mo, nabawi mo pa yung 4,000 siguro, o 5,000. Dahil sa STI at sa draft bar, tapos bumili ka na lang ng ganito. Tapos bumili ka ng separate na ganito. Di ba? Good idea ba yung sinabi ko sa inyo? Ibenta mo yung STI. Bumili ka ng ganito. Di ba? Magkano lang to Ito, magkano lang ba to? Yung ganito. Ayan, yung shifter ng Sora, ng ganito, ng mga MTB. So, anong masasabi nyo? Okay ba yung suggestion ko? Nabenta mo na lang STI kung gusto mo ng ganitong setup, no? Nasa 3,000 pinakamura ito at second hand pa yun, So, ano masasabi nyo dito? Okay na ba yun sa inyo yung ganyang presyo? Para sa akin, kasi itong brand na to ay Australian brand kung di ako nagkakamali. Siguro sa brand, hindi ko sure, no? Kasi sa 39 or sa 40K, pwede ka na lang mag-build ng mas better. Siguro naka 105 pa yun. So, pinakita ko lang sa inyo yung sample dito ng bike ni Decathlon, itong Triban. So, marami kayong choices. Ayan, kung medyo may pera kayo, sige, okay. Ano to? 39,990, pero in realistic siguro, medyo mataas pa talaga to, 39,990. Sa ganyang spec siguro yung brand, ayan, okay yung brand siguro dahil doon, kaya mataas yung presyo niya. Pero kung magbubuo ka na lang, madaming choices ngayon na road bike or gravel, mas makakatipid ka pa. So yan, pinakita ko lang sa inyo yung Triban na to. So ito lang yan sa Decathlon, available din yan sa ibang Decathlon branches. So like, comment, share, subscribe, so be it. I love you all. Signing up.